Nagsalita na yung Secretary of Justice. Wala pa palang affidavit ito. Interview lamang. This is lousy criminal investigation. Super lousy. Bago, gusto pang maging ombudsman. Di pag ombudsman yan, di puro kengkoy. Ang criminal investigation, sususpindihin ka ng sususpindihin yan. Bakit nagtatatalak yung Secretary of Justice? Napakahilig nitong Secretary of Justice nito magtatatalak eh. Anak ng teteng na buhay naman to. Ano mong klase ito? Di ba? Yun ang problema. Aside from the fact na hindi ba nakikita kahihiya noong itong si alias Totoy ay biglang lumabas. Si Remulla was all over the place. Ending. Eto, tingnan niyo yung lumabas sa dyaryo. Sinabi ng Prosecutor General na si Dong Fadulyon. Sabi niya, hindi daw pwedeng kumilos ang DOJ nang walang affidavit itong si alias Totoy o si Julie Patidongan. Ito, nothing personal here. Ito, napapailing ka na lang na napapakamot ka eh. Hindi napapakamot sa baba, sa taas. Mahirap yung nagkakamot sa baba eh. Baka may rashes yun eh. Di ba? Baka may... Ano naman suggestion mo? May allergy, di ba? Minsan may kulani o ano. Sa baba, nagkakamot. So, hindi, what's your suggestion? Hindi, kita ba to ha? Kita ba to? Sige po. Noong itong si alias Totoy ay biglang lumabas. Si Remulla was all over the place. Nako, ang mga involved dito ay mga makapangyarihang mga tao, mga general, mga mayayaman, kaya niyang impluwensyahin ang korte. Dapat ito ay gawa ng investigasyon, etc., etc., etc. Ano nangyari? Okay. Kinausap ni Secretary Remulla ang Chief Justice. Sinasabi niya, naku, Sir, delikado tayo rito, ma-impluwensya ito. Eto, may mga judge na kailangan yung imbestigahan. Nagsalita na, sinira na niya ang judiciary. Grabe, no? Nagsalita na siya laban kay Atong Ang. Di ba? Opo. Nangidnap ng sabongero, etc. Kumuha na ng abogado si Ang, pati si Gretchen kumuha, tinuro si Gretchen, bumoto daw si Gretchen na pumatay ng mga sabongero. May mga pulis na restricted to quarters. Wow. Di ba? May tinuro ng mga general katulad nung si Estomo, yan. Etong si Malinaw, Colonel J. Orapa, di ba? Nagpa-interview tong si Totoy. Kung sino-sino tinuro, pati yung sa PCSO, yung retired Judge Felix Reyes. Tinuro niya, in-involve niya, di ba? Nasira pangalan nitong mga to. Ending. Eto, tingnan niyo yung lumabas sa dyaryo. Sinabi ng Prosecutor General na si Dong Fadulyon, eto, matinutok karir ito eh. Opo. Hindi ito basta sinaksak na lamang as DOJ. Opo. Na politiko. Okay. Karir ito, he rose from the ranks. Umpisa sa pinakamababa, nag-apply siya diyang kinarir na niya. Hanggang siya ngayon ay Prosecutor General. Anong sabi ni Prosecutor General Fadulyon? Na ito po ang tama. Ito ang tama. Sabi niya, hindi daw pwedeng kumilos ang DOJ nang walang affidavit itong si alias Totoy o si Julie Patidongan. Bakit nagtatatalak yung Secretary of Justice? Napakahilig nitong Secretary of Justice nito magtatatalak eh. Di ba yun ang ginawa niya kay Teves? 3 araw pa lang may mastermind na, may mga kasabwat na, may director, may producer, may makeup artist. Wala namang makeup artist, di ba? Hindi, kasi sabi niya noon, eto parang pelikula ito, may producer, may director. Ang producer niyan si Teves, etong director si Marvin Miranda, etong mga gumawa. 3 araw pa lang may mastermind na. Ngayon ang nangyari, baka hindi alam ng mga ibang tao, nag-recant yung 10. Baka rin hindi alam ng ibang tao, hindi nire-report sa media. Ang dami nang naabsuelto na mga co-accused sa iba-ibang mga illegal possession, etc., etc. Marami na rin binigyan ng bail. Pag binigyan ka ng bail, mahina yung ebidensya. Yes. Inunahan na ng Secretary of Justice. Eto, ganun din.
May mga sumisisid nga sa Taal. Grabe, no? Naghahanap ng buto. Yung mga kalansay, nung mga... Diction, Oo, mali. sinisisid yung buto. Buto! Ang sinisisid. Buto, ha? Oo. Hindi, minsan medyo nanunuyo. Yung Bisaya kasi mali, Nanunuyo yung lalamunan natin, ha? Dudulas, eh. Oo. Opo. Pero attorney, nakakahiya sa judiciary ng bansa natin pag lagi Itong si Totoy. Oo. Na kung sino-sinong tinuturo. Oh. sikat na sikat Hindi siya. daw pala pwede. Mismo. Eto ang mismong. Sinabi na padulyon. Sabi niya, sige, Tagalogin mo, sasabihin ko sa English. Sige po. Yan. Parang tayo ay nagdodoktrina. Sabi niya, at this point, At sa ganitong pagkakataon, much as we would want to, na mas gusto naming mangyari, we cannot make any disclosures. hindi natin to pwedeng tapusin agad. Because all these revelations Dahil sa mga sinabi nito, which are being made ay ginawa, have to be formally presented ay dapat mailagay sa tamang proseso or submitted to us na pwedeng ibigay sa amin in the form of affidavits, sa pamamagitan ng affidavit, and we have yet to see it. Hindi, at dapat makita namin hindi to. pa pala nakikita. And if and when we do see it, At kung kailan namin ay pwedeng makita ito, we still have to evaluate. ay dapat naming busisiin muna. Bakit nagsalita na yung Secretary of Justice? Wala pa palang affidavit ito. Interview lamang. This is lousy criminal investigation. Super lousy. Bago, gusto pang maging ombudsman. Di pag ombudsman yan, di puro kengkoy. Ang criminal investigation, sususpindihin ka ng sususpindihin yan. Hindi pa man lang may affidavit, anak ng teteng na buhay naman to. Ano bang klase ito? Di ba? Yun ang problema. Aside from the fact na hindi ba nakikita, kahihiya, ha? Ikaw ay politikong tao. Ha? Ikaw ay nanilbihan bilang Secretary of Justice. Ibig sabihin, tao ka ng Pangulo. Opo. Ikaw ay may mga anak, mga kapatid na politiko at nasa gobyerno. Pupunta ka sa ombudsman, iimbestigahan mo ang graft. Anong gagawin mo kung halimbawa yung nangyari dun sa anak niya? Yun ang inaakusahan. Anong gagawin mo? Paano kung si Secretary John Vic Remulla ang inakusahan ng anomalya? Paano kung yung anak mong congressman? Anong gagawin mo? Sabihin na natin, hindi ko sinasabing pagtatakpan ni Boying Remulla. Nandito kasi ako sa kanila ni John Vic. Mali. Ni Boying Remulla. Sabihin mong matuwid na ang kanyang gagawing investigasyon. Halimbawa, si John Vic, inimbestigahan niya. Wala naman talagang nakitang pagkakamali. Dinismiss niya. Opo. Yung kredibilidad mo ang problema. Yun. Kaya tama yung pagka-dismiss na yan, kaya mali, pagdududahan ka. Tama. May partido ka. Di ba? Yung magdiwang ba yun? Aha. Yung sa Cavite, local party. Kaalyado mo, let's say, yung vice-gobernador na ang vice-gobernador yate anak ni sino tong natalo? Si Budots, si Bong Revilla. Kapartido mo yan. Anong gagawin mo? Di ba? Hindi po maaari. Dating kasama mo sa gabinete, tao ni presidente, binaimbestigahan, the first lady, kung ano man yun. Hindi ko sinasabi, theoretical ito, ha? Anong gagawin mo? I-dismiss mo yung kaso. Tao ni Marcos yan, masisira ang credibility ng Office of the Ombudsman. Kaya, Mr. President, kung gusto mo magpatuloy ang pagtaas ng trust ratings mo, make the right appointments. Tanggalin na yung mga walang silbi. Tama yan, yung advisor in military and political affairs. Ang daming advisor dyan on this and that, meron pa yatang presidential advisor on giving advice. Mahirap yun, ano? Yung presidential advisor on poverty alleviation. Mamaya, hahanap tayo. Baka sabihin ni kasamang Larry, sinisingle out natin siya.
Kumuha tayo listahan ng mga presidential advisors, marami dyan pwede nang tanggalin daang milyon ang matitipid ng ating pamahalaan. Wow.